praise the Lord. Samahan niyo po muna ako manalangin para po i-release na, tanggalin ang kaba, tanggalin po ano man yung mga hindi nararapat. I-rebuke po natin, tulungan niyo po ako. And let's welcome the presence of our Lord, our Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord, thank you, Jesus, for the opportunity, Panginoon, to speak your word, Panginoon. Lord, we pray, Lord, to purify our hearts, Panginoon, especially, Panginoon, sa inyong gagamitin, Panginoon. Lord, humble me in front of you, God. Humble me, O Lord. Purify my heart, O Jesus. Lord, we rebuke anuman po yung mga bagay, Panginoon, na pipigil sa pagdaloy ng inyong makapangyarihang salita. And Lord, we are declaring, Panginoon, na mas maintindihan namin, maunawaan namin, Panginoon, ang inyong mga salita sa araw na ito. And Lord, we welcome you, your Holy Spirit. We welcome you in this holy place. We welcome you na patuloy, Lord, na hipuin mo ang aming mga puso, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mensahe. Lord, maraming salamat po. Ikaw lamang po ang makita at maranasan, Panginoon. Patuloy, Panginoon, ang buhay namin ay maging mabangong samyo sa inyong harapan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. We declare, Panginoon, your glory, Panginoon, for you alone, O Jesus. Maraming salamat po. This all we pray in Jesus' name. Amen. Yan. Thank you po. Yun na po ang ating message for today. Anyways, ang ating team po ngayon sa buwan na ito is on fire. On fire po, ano. And nung binigay po ni Pastor yung yung ako po ang na-assign for this last Sunday, ang nakalagay po doon is ignite others. Ignite others. Hello. And na-remind lang po ako, no, bakit every time na ako po yung i-assign ng ating pastor dito is laging connected yung others. Kasi nung last time po na message, it's about honoring others, honoring God through others. So, parang, ano na naman po yun sa akin, honestly, parang answered prayer po yun sa akin. Sinishare ko po ito sa mga women's na isa po sa mga struggle ko is to connect with other people. Talagang pinagpipray ko po yun sa Panginoon na, Lord, ano man yung character na pumipigil sa akin para maging connected sa mga taong nasa paligid ko, tulungan mo akong baguhin yung sarili ko. Tulungan mo ako na maging connected sa mga taong nasa paligid ko. And honestly, hanggang ngayon, hindi, ano pa din siya sa akin, talagang iniiyak ko pa rin po siya sa Lord. I pray for compassion, I pray na magkaroon ako ng pakialam sa ibang tao, I pray na lagi akong maging mapagmahal sa ibang tao. Yun yung prayer ko sa Panginoon kasi honestly before, kung titignan ko yung sarili ko, parang ang layo, sobrang layo. Hindi ko gusto talaga yung ugali na meron ako before. And I praise the Lord na binabago niya ako unti-unti. Hindi man instant but unti-unti. Honestly, meron nga po akong nakausap last Friday na stranger po siya. Doon lang po yung unang araw na na-meet ko siya. And may pinag-usapan lang po kami about our career and may dumating po sa time na habang nagkukwentuhan kami, biglang sabi niya, ang bait mo. Ginanin niya ako. And sobra akong na-shock. Kasi hindi ko siya naririnig talaga na lagi na, uy, ang bait mo, ganyan. Kasi hindi ko talaga nakikita yung sarili ko na mabait. And nung sinabi niya yun, sabi ko, talaga ba? Nababaitan ka sa akin? And sabi ko na lang na, grabe Lord, meron din palang mga tao na nakikita na yung pagbabago sa akin. Kasi I can see na nagbabago na siya. And yun talaga, yung connection with other people, nung binigay ito ni Pastor sa akin na, may word na naman na others. Talagang sabi ko na lang, it's answered prayers. It's an answered prayer again. Kasi dun mag-aaral ka na naman how to connect with other people, how to serve our God with other people. Yun na naman yung word na other. And honestly, nung buntis po ako, sa aking first child kasi may parating na. Ayan po, nung buntis po ako sa kanya, ang prayer ko noon, sabi ko, anak, maging yung madaldal ba, yung nakikipag-usap lagi. Kasi pag ako
hindi ako na, pag ako, hindi ko alam paano ako makipag-connect sa tao. Yung simpleng, kamusta? Tapos, di ba pag nagkamusta ka, hindi lang yung okay lang o tapos na yung conversation. Di ba dapat pag kamusta, ano nangyari sa buhay mo, kwentuhan, madaming ganyan. Pero ako kasi, ano bang sunod kong sasabihin? Ano bang pagkukwentuhan namin? So, ganun ako lagi. Yun yung struggle ko. And gustong-gusto ko yung mga tao na pagka may in-approach ka na, ang dami niya pang sasabihin kasi listener lang talaga ako. And pangarap ko talaga na maging katulad ng iba, ng asawa ko, na ang daming kwento sa life. Diba? Kaya nung buntis ako, prayer ko nun, anak, maging palakaibigan ka ha, maging makwento ka, maging madami kang sinasabi, yun bang ang daming gustong taong lumapit sa'yo kasi ang dami mong kwento sa life, ang dami mong gustong i-share. Pero nung lumabas na, totoo, nasobrahan. Anak, antok na ako, ang dami mong kwento. Ang dami niyang inaawit, sobrang blessed pa din naman ako. Hindi ko naman na sinasabi na ninaayawan yung answered prayer na to. Pero nagpupuri ako sa Panginoon kasi lahat naman ng lumalabas sa bibig niya ay biblical. All Christian songs and lahat ng mga natututunan niya about Bible din ang lumalabas. So, natutuwa naman ako and pinupuri ko doon ang Panginoon. Ayan. Ayan. And ngayong araw na to, no, yung sinabi doon ignite others, but ni-reverse ko siya na ignite the flame sa ibang tao, sa others. Dinagdagan natin siya, ignite the flame. Ayan. Ang ating theme verse ay matatagpuan sa Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Sabi doon, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. 16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sobrang blessed po ako sa verse na to. Kasi kanina nabanggit ko lang po yung anak ko about singing songs sa Panginoon. And this verse na to na-remind ako kasi yung si Sela po, mahilig siyang manood nung isang program na ang title niya ay Little Lights. Bigla siyang titingin pag binanggit ko na Little lights, have you shine your light for Jesus today? Yay! Because sobrang familiar siya dun sa program na yun. And sobrang ako natutuwa kasi hindi lang siya dun natututo. Ang talagang hindi lang siya natututo ng basic like ABC, pero madami siyang natututunan sa Bible. Doon ako nagulat nung alam niya yung the fruit of the Holy Spirit at 2 years old. And na-rebuke ako kasi hindi ko siya kabisado. Alam ko siya pero hindi ko siya kabisado. Pero nung ni-recite niya, na-remind kami mag-asawa na dapat kami din active kami sa mga Bible verses. Kasi pinapanood niya Bible verses and mga Christian songs. So sobrang natutuwa ako and I recommend, kahit sa mga nanonood, I recommend na panoorin niyo to, Little Light. Sobrang effective niya for the kids talaga. Hindi lang talaga matuto sa basic ng mga bata, but matuto na agad sa salita ng ating Panginoon. Amen? Grabe, sobrang nakaka-bless ang Panginoon sa ginagawa niya sa pamilya namin kasi nadidiscover lang naman namin ito. So, ang title po natin ngayon is Ignite the Flame. Ilagyan po natin ng konting meaning po yung ignite the flame. Yung flame po, ang ibig sabihin po niya is fire, light, passion, warmth, ignite, set on fire, glow, shine. So bakit ba namin napili yung flame? So kasi 'di ba tayo mga Kristiyano, dapat tayong nag-aalab tayo. We have this flame that coming from our Lord Jesus Christ. And igniting the flame, ano yung ignite? 'Di ba pinag-aalab natin, ini-ignite natin. Rekindle or stir up your passion. Ano yung mga passion natin? Baka may mga passion na tayo nakalimutan. Sino ito mahilig mag-drawing? Mahilig umawit, Lord. Umawit.
Tapos yung mga meron pang mga ibang passion, tumugtog, ano pa yung mga passion natin, ano baka kailangan lang natin siyang i-ignite natin siya, ipag-alab natin siya. Yung pananampalataya natin, yung faith natin, minsan 'di ba, hindi natin siya talaga ma-sure na laging on fire ang ating faith. So kailangan tayong inire-remind tayo na ito na to always ignite yung flame na meron tayo, yung faith na meron tayo sa Panginoon. And spiritual gifts. Ayan. Isa rin po sa prayer po natin yan. Magkaroon ng spiritual gifts. Ano ba yung mga spiritual gifts? Ang una ko naalala dyan is speaking in tongues. Actually before, aminin ko po no, hindi ako masyadong naniniwala sa speaking in tongues. But amazingly, if you dip yourself in the presence of the Holy Spirit, amazing. You will experience it. And grabe yung power ng Holy Spirit kapag hinayaan mo siya. Through your prayer, sa morning devotion, sa solo moment mo, yung ikaw lang at ang Panginoon. Just let the Holy Spirit fill you with His presence. Grabe yung gagawin niya. Talagang hindi mo makokontrol yung sarili mo sa gift na bibigay sa'yo ng Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Ayan. And ngayon po sa ating first point, ayan, sa ignite the flame, sabi doon is, you must carry the light. Kamusta ang ating mga lights? Ayan, ang cute talaga nung ng verse ngayon. Kasi, have you shine your light? Are you carrying your light today? Nung naglalakad ba tayo sa labas dyan kanina, ramdam ba natin that we are carrying the light? Sabi doon sa first, you are the light of the world. Ikaw yung ilaw ng mundong ito. And yung ilaw na yun is nanggaling sa Panginoon. Question, dala-dala ba natin ito? Are we carrying it? Or baka naiwan sa ating mga tahanan? Baka naiwan dun sa ating lamesa. Babalikan na lang natin kapag tayo ay nakauwi na. Yung light na meron tayo, dapat lagi natin siyang dala-dala. Ito ay parang bala natin, no? Kapag tayo ay nasa trabaho, nakikita ba yun ng ating mga katrabaho? Nag-iilaw ka ba? Tignan mo nga yung katabi mo. Dala-dala niya ba yung ilaw? Ang liwanag, no? Nasilaw? Sobrang liwanag, nag-iilaw. Nakakasilaw pala. Nasobrahan lang pala ng foundation. Ayan, sobrang liwanag. So, this reminds us na we should always carry the light that we have from our Lord Jesus Christ. Kahit sino makasalubong natin, yung smile pa lang natin, nakikita na doon, uy, ang nagliliwanag ang mukha naman ni bro, ni sis. Kasi we are carrying the light. Ayan, gusto ko yan, yung lagi nakasmile. Ayan. Next slide, please. Meron tayong verse doon na inattach. Sabi doon sa Mark 4, verse 21. He said to them, do you bring in a lamp to put it under a bowl or bed? Instead, don't you put it on its stand? Ayan, amen. But do you bring a lamp or put it under a bowl or bed? Instead, don't you put it in a stand? Ibig sabihin, are we standing, are we carrying the light na nasa stand siya or tinatago lang ba natin to? Naku, wag nating itago yung light natin. We should always carry it. It should always be with us. Amen? Lagi nating dala-dala ito. Let us always carry the light. Every believer has the flame of God's truth, love, and goodness within them. So, lahat tayo, no, yung light na yun, it represents the goodness. Paano ba tayo sa others? What's the word? Makipaghalubilo sa iba. Diba dapat nakita doon yung God's truth, yung goodness, and yung love, makikita yun sa atin. And yun yung light na sinasabi. The light represents Jesus shining through us. Ayan, kung nagliliwanag ka, it only means that Jesus is in you, shining inside you. And it will light yung paligid mo, yung mga taong sa paligid mo, mararanasan din yung light na yun. Amen, amen. Praise the Lord. And the next point po natin is, you must ignite others. I know,
Ang second point po natin is, you must not hide the flame. You must not hide the flame. Ang question, nandyan na yung light sa'yo. Pero, pinapakita ba natin ito or tinatago lang natin ito? Pag nasa church tayo, no, on fire, ang init, nag-aalab talaga tayo. Nandun yung lalim ng pananampalataya natin. Pero pag lumabas na tayo dito, are we still shining? Nandun pa rin ba yung pag-aalab na meron tayo nung naranasan natin sa morning devotion, sa ating prayer time? Nandun pa rin kaya yung light na iyon? Or are we hiding it? Sabi dito sa point 2, you must not hide the flame. Pag nasa trabaho tayo, nagagawa ba natin na i-share yung light na meron tayo dun sa mga katrabaho natin? Nagagawa ba natin na kahit sa stranger, mapakita yung light natin or nangunguna yung, nahihiya ako, na-hide na yung flame, hindi ko na siya naipakita, yung light natakpan na. Honestly speaking, nung last time nga din, naglalakad ako, may nakita akong isang matanda na American siya. So yung itsura niya is parang lost. Meron siyang kausap na Korean. Nagtatanong siguro siya, saan tong lugar na ito? Saan tong papuntang lugar na ito? Kasi hindi niya talaga maalam. Then nag-uusap sila. Nung nakita ko lang, yung itsura niya, old na siya. Then parang yung worried na yung face niya kasi hindi niya alam kung saan siya pupunta. Talagang feeling lost. And habang nakita ko yun, ang na-remind agad sa akin, Jesus loves everyone. And I was reminded na yung love na binigay ng Panginoon at pinaranas sa atin is maranasan din ng ibang tao. But TBH, wow, millennial, Gen Z. Alam niyo ba yung TBH? Lately ko lang din nalaman yon. Sabi yun, to be honest. But to be honest, isa rin po ako sa mga hindi ganun kalakas ang loob. May makita kang stranger dyan, kabayan, hello, kamusta? God bless, yun lang yung nasabi, babay na God bless. But the question is, na-share ba natin yung good news ng Panginoon? Guilty din po ako na may times din po na hindi ko ganun talaga na-share ang goodness ng Panginoon, ang salvation ng Panginoon. Ano po? Ako lang ba yun nakaranas ng ganun? Dumadating ako sa point na parang hindi ganun kalakas yung loob ko to share because ang dami agad hadlang na hindi ka pinakikinggan, nire-review ka kaagad. Pero it reminds us na napakasimple lang na, uy kabayan, kamusta ka, saan ka? Alam mo ba Jesus loves you? Di ba parang hindi siya ganun kadaling umpisahan. Jesus loves you because He died for you. He died for us to save us, to give us salvation and eternal life. Sobrang iksi lang, no? You just have to believe, kabayan, and you are saved now. Pandali lang, pero hindi siya ganun, hindi natin siya nagagawa ng sobrang smooth lang. Nauunahan minsan ng hiya. At yung minsan is nagiging kadalasan. Biglang lalagpas na lang, hindi ko siya na-share ng gospel. Hindi ko nasabi sa kanya gaano siya kamahal ng Panginoon. So it reminds us we should not hide the flame that na nasa sa atin. You must not hide the flame. Kung nag-aalab ka, naranasan mo yung pag-ibig ng Panginoon, naranasan mo yung goodness ng Panginoon sa buhay mo, wag natin siyang itago. Sabi doon, a town built on a hill cannot be hidden. Parang bahay nakatayo doon sa mataas na hilltop, sa lighthouse. Hindi siya maitatago. Mag-iilaw yung lighthouse na yun. Kitang-kita yun at masyashine niya lahat ng paligid, nasa paligid na yun. Amen? Light is meant to be seen. Kailangan yan makita. Hindi yan tinatago. Don't cover your silence your faith. Don't cover or silence your faith. Lagi natin ipagngalandakan yan, ipagmalaki yan. Kung meron tayong ipagmamayabang ang ating Panginoong Jesus. Ang kabutihan ng ating Panginoong Jesus sa buhay natin. Amen po. Your actions, words, and character should reflect Christ wherever you go.
Isa rin po ito sa mga prayers ko. Binanggit ko na rin kanina, yung action. Yung actions mo, yung kung ano yung words mo, yung character mo, kasi it will really affect your testimony. Kung paano ka mabuhay bilang isang Kristiyano. Kaya dun din sa mga sinasabi ko, no, praise the Lord, na merong verse na nagsasabi, kung hindi naman maganda ang iyong sasabihin, huwag ka na lang magsalita. Itahimik mo na lang yan. So, ako po ay marami nang naipong pagpipigil. Praise the Lord, napigil ko siya kasi kung nasabi ko, nakasakit na naman ako. No? Pero praise the Lord kasi talagang binabago niya at kahit hindi ganun kadali, talagang nandun yung pagkilos ng Panginoon sa akin. Sino ba yan? Wala po. Wala dito yun. Wala po dito. Ayoko nang dugtungan. Anyway, sabi doon, yun. Yung third point natin, ang bilis po, no? Medyo mabilis po ako. Mabilis talaga ako. Pag alam niyo po, pagka pinag-aaralan ko ang salita ng Panginoon, umaabot ng oras. Ang haba, ang daming revelation ng Lord. Pero pag nandito na ako sa harapan, 10 minutes lang, 15 minutes. Naman. Pinakamahaba na ata yung tayo ko dito nun is 20 minutes. Testimony pa yun. Nung pinag-testify lang po ako. Yun ang ating pinakamahaba. Pero nasa 10 to 15 minutes lang siya. And 2 hours. Nadagdan natin 2 hours. Anyways, kaya lagi ko pong ini-encourage ang bawat isa. Pag nakarinig kayo ng mga mensahe po, nakarinig tayo ng mensahe, it's better na pinag-aaralan din natin siya sa bahay. Kasi iba rin talaga yung revelation ng one-on-one sa Panginoon. Kumpara sa nakikinig ka lang dito. Kasi pag nakikinig dito, di ba, parang may time na nadidistract ka din, may ibang bagay na papalingon ka, di mo na narinig yung sinabi na last na word na sinabi. So, mas maganda na meron tayong one-on-one na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. Ayan, nag-iilaw pa ba yung mga, natin dyan? Mga bumbilya natin dyan? Nag-iilaw pa ba? Ayan, lalo nating pag-ilawin. Wag nag-aalab na ba? Biglang nagkasunog. Nag-aalab na. Ayan ang ating third point po. Ay, sorry. Meron pa atang next slide dyan. So, wag nating anahin. Wag nating kaligtaan. Yan. Yan ating kanina? Ay, hindi. Ayan yung kanina? O, sige. Yung next slide po, meron pa pong next slide. Para medyo humaba din naman tayo. Ay, iyan yung third point. You must ignite others with your light. Ayan, kung nag-aalab ka na ngayon, pag-alabin mo din yung ibang tao, ayan, na-connect na yung ibang tao ngayon. Ignite others with your light. Huwag yung nasa lang, ikaw lang, solo, sariling ilaw mo lang. Kailangan i-share mo yan. Imagine you have this kandila. Ikaw lang ang may ilaw. And nakikita mo yung maraming tao, may hawak din naman silang kandila, but walang ilaw. So anong gagawin mo? Sobrang dilim ng nakikita mo, and ikaw lang ang nag-iisang liwanag. You are going to share it with other people, right? Yung ilaw na kakarampot na ilaw ng kandila na yun, ganyan lang kaliit. Pag shinare mo siya sa bawat taong nakikita mong walang ilaw, alam mong madilim ang mundo, alam mong may pinagdadaanan, alam mong lugmok na, di mo mapipigilan ng sarili mo but to share your light, but to share Jesus sa buhay nila. Amen? I-share natin yung ilaw na meron tayo. Let's ignite others with the light that we have received from Jesus Christ. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. Amen? Paano natin gagawin yun? By sharing kindness. Ayan, maging mabait. Yan na naman yung word na mabait. Ano ko yan, gusto ko pong maging mabait. Naalala ko before, nung nagtatrabaho pa po ako sa Pinas, sabi ko dun sa isang ka-work ko, sobrang bait niya kasi. Parang kahit sinisigawan siya ng boss namin, o kaya napapahiya siya, nakasmile lang siya, tapos walang masamang tinapay. So, pangarap ko yung maging ganyan. Yung kahit inaaway ka, ang bait mo pa din. Tapos lumapit ako sa kanya. Lagi-lagi ako lumalapit sa kanya. Sabi ko, uy friend, turuan mo naman ako maging mabait. Mga 10 years ago na ata yun. Ganun ako lagi. Kasi gusto ko talaga na maging
yung hindi mangunguna yung emosyon ko. Pag inaaway ka, 'di ba? Parang ano ba nararamdaman mo? Pag sinusungitan ka, pinapagalitan ka ng walang dahilan. 'Di ba parang iba yung pakiramdam, pero merong mga tao na kahit ganun yung ginagawa sa kanila, nakangiti lang sila. And ano lang sila, mabait pa din yung response nila. And talagang naging ano ko yun, naging isa talaga yun sa prayer ko. And nag-ano na talaga ako sa kanya na friend, turuan mo maging mabait. Tinatawanan niya lang ako. Kala niya siguro nagjo-joke ako. And ayun, na-remind ako dun, no, let us show kindness to everyone para ma-ignite yung other people ng ating ilaw. Let's share kindness. Also encouragement. Mag-encourage tayo ng mga kapatiran natin na nalulugmok. I remember yung latest ngayon na nag-suicide. Grabe, sobrang nakakalungkot yung nangyari. Kasi kita mo naman sa kanya, masiyahin pala siya. Hindi ko siya kilala, pero dahil sa nag-trend siya, parang nakilala siya ng marami. So parang isa pala daw siyang masiyahing tao, parang siya pa yung tumulong sa iba na ma-realize na there's always a second chance, gano'n na piliin lang maging masaya. Naging inspiration pa siya. But because of bullying and mga harsh words na na-receive niya, and mga pinagdaanan niya pa nung kabataan niya, hindi niya nakinaya. And yun nga, dinilit niya na yung buhay niya. Na-end yung buhay niya. Pero kung meron lang, kahit isa na nag-monitor sa kanya, pinaalala sa kanya, shinare sa kanya yung ilaw ng Panginoon, shinare sa kanya yung goodness ng ating Panginoon, masisave siya, marirealize niya kung gaano ka-bless yung buhay niya. Imagine, nagagawa niya lahat ng gusto niya. Meron siyang mga resources, financially stable, nakakapunta sa iba't ibang lugar, mga bagay na pangarap na lang natin ngayon. No? Pero siya nasa kanya, halos nasa kanya na ang lahat. Pero yung peace, na ang pinaka-importante, yun yung wala sa kanya. So nakakalungkot na may mga tao na kikitilin lang yung buhay dahil sa hindi nila naranasan, walang nag-encourage at hindi sa kanila na-share yung goodness ng Panginoon at hindi nila na-receive yung peace na nagmumula sa Panginoon. May nabasa nga akong quote about depression from a pastor, sabi doon, depression is not a financial issue. Di ba minsan depressed na ako, wala nang paggastos, gano'n, hindi siya gano'n. Depression is not a financial issue. It's a heart issue. A soul struggle, a cry for connection and compassion. Yung mga iyak niya, kailangan lang niya ng someone na kayang umintindi sa kanya at kayang mag-encourage sa kanya. So, tignan mo nga yung katabi mo. Are you okay, kapatid? Nandito lang ako, yung mga sa online. Never give up. Tap nyo dyan, never give up. Ayan, pag may pinagdadaanan tayo, wag nating piliing mag-give up. Tignan lang natin yung katabi natin. Masaya na tayo ulit. Dahil nakakatawa siya. Hindi naman. Anyways, ayan, salamat sa Panginoon. Patuloy lang tayong magpalakasan. Sabi rin sa salita ng Lord, build each other up. Magtulungan tayo, palakasan tayo. Ang bawat isa sa atin ay yung brother and yung verse na yun? Yung magpalakasan tayo bilang magkapatid as a brother iron sharpens iron. Ayan. Patuloy tayo na piliin natin na encourage ang bawat isa. Amen. And the gospel helps others catch the flame. Pag sinishare natin yung gospel, yung flame, yung parang napanood ko sa trending na 1 million, sino ba yung worker na yun ng EPS? Ginanon niya yung flame mo. Wala siya dito, pero taga CFICC yun. Yung work niya kasi mayroong mga flame. Ginanon niya, nag-trending daw, 1 million views daw yun eh. Ginanon niya yung flame, tapos ginanon niya. Sabi ko, ang galing ng pagbasa ng flame, parang may powers. Ang galing. And when we live brightly, others are inspired to do the same. Tiga mo, pag meron ka nakitang nakasimangot, tapos gitian mo yung katabi mo, ang ganda mo. Smile. O diba?
Nakakahawa yung yung ganun na positive aura. Nakakahawa yung flame. Talagang kung nag-aalab ka, nag-iilaw ka, yung kasama mo na medyo madilim, mag-iilaw din yan dahil sa na-share mo yung ilaw na nasa iyo. Amen? Amen. Praise the Lord. Ayan. Meron pa tayong next slide dyan for this third point. Sabi doon sa Romans 12 chapter 12 verse 10 to 13. Be devoted to love one another. Ayan, love your neighbors yan, love your katabi, your friend. Love your enemy. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Ayan, mauuna pa din yung mga kapwa natin kaysa sarili natin. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality. Ito yung hospitality, no? Hindi sa pinapanood ko po ngayon meron dun quote na hospitality is not just inside the house. Di ba pag hospitality, pag may bisita, yung parang inaasikaso mo, yun yung hospitality Pero dun sa pinapanood ko po which is Chosen. Sino po nanonood ng Chosen? Napakaganda. Pag pag hindi ka mahilig magbasa ng Bible, at gusto mo lang manood, yung panoorin mo ang Chosen, ang ganda. Meron dun hospitality, sabi dun ni Jesus. Hospitality is not just inside the house. It's also for the next one, for the travelers. For example, kumain ka sa fast food. Sa Pinas, di ba, parang hinahayaan lang na iba'y maglinis. Pero dito kasi, nililinis na natin. Hospitality is also preparing the place for the next one. Sa CR, nilinis mo siya, hindi mo hinayaan madumi, hindi mo flinash. Dapat, di ba, parang malinis pa din siya for the next one. That is also hospitality. We are always thinking for other people, for the next person. Amen? And for the fourth, point number 4, ayan. Malapit na po tayo matapos. Amen. You must shine together. Ayan. Dahil kanina, nung sinishare lang natin yung flame, bini-ignite lang natin yung other people. Ngayon naman, together na tayo. Mas marami na to. Mas mabilis na yung pag-shine ng ilaw kasi magkasama na tayo. Nung dati, mag-isa ka pa lang na nag-iilaw. At dahil sa shinare mo siya, 2 na kayo. At dahil nag-share kayo, 4 na kayo. Hanggang sa parang, domino effect na siya. Ang dami nang nag-shine ngayon. Dahil sa isang move na ginawa mo. Dahil sa isang courage na pag-step up mo to share the light. Marami na ang nag-iilaw ngayon. Sabi, a single flame can start a fire. United believers can light up the world. Ito yung sinample ko pala kanina, yung kandila. Na single fire lang siya, pero pagka inilawan mo lahat, ay shinare mo yung isang ilaw na yun, mag-iilaw na ang lahat. And doon sa verse, in the same way, let your light shine before others. Amen? Sama-sama tayo magliwanag, mga kapatid. Patuloy tayo na sa presensya ng Panginoon, hindi tayo yung kanya-kanyang ilaw. Pero ilaw natin ay pagsama-samahin natin. Di ba masarap mag-worship na magkakasama? Tayong lahat nandito. Kaya meron tayong isang araw na magkakasama dito. And iba rin kasi yung nasa bahay ka, solo mo lang. Iba yung revelation, iba yung power na binibigay ng Lord. Iba rin yung power pag magkakasama tayo. Pag lahat tayo, nagla-light tayo ng sama-sama. Community strengthens the glow of God's presence. Amen. Meron tayong next slide po sa ating 4th point. Sabi doon is sa Philippians 2:15, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. Amen. Sa henerasyon po natin ngayon, ano na ba ang natin ngayon, no? Mga pangyayari sa
sa kasalukuyan, di ba parang medyo dark na yung mga eksena ngayon. Medyo hindi na kaaya-aya. Madami ng bagay na hindi na natin matake. Madami ng bagay na hindi na natin kaya pang kontrolin ng isang encouragement lang. Ang hirap na niyang ituwid ng mga balikong mga pangyayari ngayon. But still, we have this light within us na sama-sama, na kaya pa ring magliwanag kung patuloy natin itong pag-aalabin. Kung patuloy natin itong pagliliwanagin ng sama-sama. Amen po? Kahit na sobrang dilim at sobrang baliko na yung mga paligid natin, kung pipiliin pa rin natin na manatili sa liwanag, mananatili pa din na mananalo pa din ang liwanag kaysa sa kadiliman. Amen? Imagine this is the dark part, this is the light part. Pagsamahin mo, di ba mag-iilaw pa din, malalagyan ng ilaw yung darkness na yon. Yes. Kaya mas lagi nating piliin yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Lagi nating palalimin, sabi nga doon sa last na preaching ni Pastor Andrew. Sabi doon is magmukbang tayo sa salita ng Panginoon. Mukbang. Kung magmumukbang tayo, hindi physical, but doon sa spiritual. 'Di ba? Through reading the Word of God and prayer. Amen? Amen. Next point po natin is, ito ay last point na natin to. Amen. We must glorify God, not ourselves. Ito yung bagay na dapat natin pag-ingatan. Dahil bilang isang tao, may time na pag tayo ay napansin ng ating kapatiran, oh bro, oh sis, nakaka-bless ka naman. Di ba iba yung feeling, ay ginamit ng Lord yung buhay ko to inspire other people. But we always have to acknowledge, glory to God. That's why, di ba, parang nahihiya tayo pag sinabi, uy, nakaka-bless ka naman yung talent. Di ba, parang nakakahiya. Kaya we always say, glory to God. It's all for the glory of God. And we must be careful kasi bilang isang tao, minsan, di ba, pag hindi ka naman na-appreciate sa sobrang dami ng effort na ginagawa mo, di ba, parang, ba't hindi man lang nakikita yung pagod ko? Di ba, may mga ganun na eksena. And doon pumapasok yung parang pride na dapat ina-acknowledge nila. Pero bilang isang worker ng Panginoon, we must always be careful na lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, para sa Panginoon. Ma-acknowledge ka man or hindi ka man ma-acknowledge, i-appreciate ka man or hindi ka man i-appreciate, always remember that the Lord our God sees you. Your labor is not in vain. Lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, may reward yan sa Panginoon. Do not expect to people around us. Mag-expect tayo sa Panginoon. Kasi pag sa paligid lang natin, pag sa mga tao lang, madidisappoint tayo. Kasi iba yung expectation na meron sa tao, talagang nakaka-disappoint yan. Pero pag sa Panginoon tayo nag-expect, perfect. Sobrang ganda ng gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Our light is not for attention or praise. It points people to God. Yung ilaw natin, hindi talaga siya para na, uy, bro, sis, talagang nagliliwanag ka, blooming ka ngayon na, blooming, ibig sabihin maganda, pogi, ganyan. But it's always to praise the Lord our God. Amen. When others sees our good works, they glorify our Father in heaven, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Lahat ng ginagawa natin, hindi para tayo ma-acknowledge, but para ma-acknowledge ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Amen? At ganun din ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ng ibang tao. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang reminder ngayong umaga, na tayo ay patuloy na mag-ilaw. Patuloy tayo na magsindi ng mga ilaw din na napupundi. Dumadating ang time na tayo din naman, nag-aandap-andap, naghihina, parang nalolobat yung ating bumbilya, yung battery natin medyo na-low. And we know what to do. Read the Bible, pray, mas magpalalim pa sa presensya ng Panginoon. Huwag nating hayaan na dumating yung point na pagising mo, thank you Lord, pero tinatamad po ako ngayon umalis at mag-church.
Ay, natamad ako magbasa kasi yung parang mata ko pikit-pikit pa. Diba, may mga ganon. Ano yun? Ano yun, simpleng bagay lang yun. Kasi pwede natin sabihin, mamaya na lang, mamaya na lang. But yung mga simpleng bagay na yun ang maaaring magsira sa atin at maaaring magpundi ng ilaw natin. Kaya patuloy nating pag-ingatan yung ating spiritual life. Kung kailangan natin itong i-monitor, ganitong oras dapat sa Panginoon, kailangan ibigay natin yon para sa Panginoon. Amen. Amen. Oh. Ayan po, meron tayong conclusion. Ang conclusion natin. Dito na po tayo nagtatapos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Conclusion natin, we must carry the light. We must not hide the flame. We must ignite others. We must shine together. We must give God glory. Amen? Yan pala yung points natin, yung conclusion natin, is yung points natin. Ayan, lagi nating purihin ng Panginoon, lagi nating pag-alabin ng ating mga ilaw, lagi natin itong, kung nag-andap na ulit, kausapin natin yung kapatiran natin na alam natin na flame pa talaga, nag-aalab pa. O ating pastors, ang ating leaders, lagi tayong makipag-connect. Huwag nating hayaan na nagsosolo tayo sa isang lugar. O kinakaya lang natin, sasabihin natin na kaya na ni Lord to, pray lang ako ni Lord. No, we need each other. We need each other. Pag may problema po, magsabi sa cell group leader, sa kapatiran, lagi natin itong i-open and sama-sama natin itong ipanalangin. Amen po. Hallelujah. Let's close in prayer. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, sa araw na ito, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord, maraming salamat for reminding us, Lord Jesus, to always shine our light, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na dalangin namin, Lord, na sa mga oras, Lord, na kami po ay may pinagdadaanan, sa mga oras po, Panginoon, na kami po ay nahihirapan. Patuloy na i-remind mo kami, Panginoon, na meron kaming ilaw na nasa sa amin, Panginoon. Kailangan lang namin, Panginoon, na pag-alabin pa, Panginoon, at kailangan lang namin na magbabad pa sa inyong presensya. Lord, maraming salamat po, Panginoon, for reminding us, Panginoon, of your powerful message, O God. Maraming salamat, Panginoon, for always being it with us, Panginoon, for always blessing us, Panginoon, Lord, ng inyong mga salita. And Lord, patuloy na dalangin namin, Lord, na ang aming mga ilaw ay patuloy na magliwanag sa paligid po namin, patuloy magliwanag, Lord, sa mga taong nakapaligid sa amin, O Lord. Patuloy, Panginoon, na pag-alabin mo ito, Panginoon. Patuloy, Lord, na pakagamitin mo ang buhay namin, Panginoon, for your glory alone, O Jesus. Lord, humble us, Panginoon, Lord. Patuloy, Lord, na i-purify mo yung mga puso namin, na lahat ng ginagawa namin, O Jesus, ay for your glory alone, Panginoon, at wala kaming aangkinin na kahit anuman. Lahat ng bagay na narito, lahat ng bagay na binigay nyo sa amin, lahat ng bagay, Panginoon, na nasa paligid, lahat ito ay para sa inyo lamang, O Jesus. And Lord, we are surrendering everything to you alone. Lahat po, Panginoon, kayo na po ang mag-control sa buhay namin. Patuloy, Lord, na we pray for wisdom, O Jesus. Na patuloy, Lord, na malaman namin kung ano yung dapat naming gawin. Bless our decisions, O God. Bless our desires of our hearts, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na lahat ng dapat naming gawin, Panginoon, Lord, kung kailangan po namin, Lord, na mag-connect sa maraming tao, Panginoon, to share the gospel, give us courage, Panginoon, lakas ng loob, O Jesus. Samahan niyo po kami, Panginoon. I-bless niyo po yung bawat words na lalabas sa aming mga bibig. And Lord, maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa ilaw na ibinigay niyo po sa amin. Sa mga panahon na kami nasa darkness, sinalban niyo po kami. You saved us, Panginoon. Binigyan niyo kami ng ilaw, Panginoon. You are the light of our path, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat pagdadaanan namin. Kahit gaano ito kadilim, meron kaming daladalang ilaw na nagmumula sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ang dalangin ko, Panginoon, sa bawat isang narito, O God. Anuman po, Panginoon, yung pinagdadaanan, O Jesus, anuman po yung mga dalangin ng bawat isang narito,
narito, kayo po ang kumatagpo noon. Kayo po, Panginoon, ang magpangyari, Panginoon, ng kanilang mga plano, O God, Lord, for your will. If it's your will, Panginoon, thy will be done. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na ikaw ang aming pinupuri, pinasasalamatan sa mga oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Yan. Thank you po.